Kabanata 301. Nasaan ang kutsilyo ng aking ninuno? Ang pamilyang Hattori, ito ang tunay na pamilyang nagpoprotekta sa bansa. Kung ang mga tagapagmana nila ay pinatay ng ganito, malaking kawalan. Kung hindi dahil sa matigas na paghila ni Nomura, natatakot ako na matagal nang sumugod ang Kawasaki Hashiro sa umuusok na usok. Sa totoo lang, mula sa kasaysayan ng panahon ng Edo, ang pamilya Hattori ay palaging nasa ilalim ng pamilya Tokugawa. Ngunit sa oras na ito, ang Kawasaki Hashiro ay talagang gumamit ng gayong magalang na saloobin upang matiis ang pamilyang Hattori. Mangyaring lumabas, ito ay medyo mali. Mukhang sasakay ang pamilyang Hattori sa pamilyang Tokugawa. Noong nakaraan, pinoprotektahan ni Shenren ang bansa, ngunit ngayon, ang salitang pagprotekta sa bansa ay nawala sa pangalan lamang at ang tunay na halaga ay Shinren. Ang isang kamao ay sapat na mahirap at puwersa ang huling salita. Ang dalawang shell ay sumabog sa semi-enclosed space. Pumatay ng 8 ninjas. At ang iba pang 5 ay karaniwang nawalan ng bisa ng kanilang labanan. Nakahiga sa lupa na puno ng dugo, 7 lamang ang nakatayo. Bumangon ako, ngunit nagdusa din ako ng ilang mga pinsala. Hindi ko alam kung gaano karaming combat power ang mapangalagaan. Walang sinabi si Tsurui, kinuha ang kanyang sniper rifle, at babarilan na sana ang Kawasaki Hashiro, ngunit sa oras na ito, si Kalinick ang pinakamabilis na tumugon. Hindi makatwiran na makakaligtas siya sa mersenaryong larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Nalantad na ng 2 bala ni Tsurui ang kanyang posisyon. At si Kalinick ay may hawak na assault rifle, direktang bumaril at tuloy-tuloy. Sa pagkakataong ito, sa halip ay pinigilan si Tsurui. Bumalik ka lang agad. Ang pananaw ni Kalinick ay mula sa ibaba pataas, kaya kung atras si Tsurui ng ganito, hindi siya makakatama. Gayunpaman, hindi niya itinuloy, dahil may nag-walk out na mula sa makapal na usok na unti-unting kumakalat. Nakasuot ng itim na suit ang lalaki, nakatakip ang mukha, makinis ang mga hakbang, at tila hindi siya apektado sa pagsabog sa anumang paraan. Dahil isang pares lang ng mata ang nakalantad sa buong katawan ng taong ito, hindi niya makita ang kanyang hitsura, lalo pa ang paghusga sa kanyang edad. Gayunpaman, palaging may napakadilim na aura sa paligid ng taong ito, at ang itim sa kanyang katawan ay nagbibigay ng pakiramdam ng patuloy na daloy, na parang ang buong tao at ang gabi ay pinagsama sa isa. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba. Si Kalinick ay pinunasan ang kanyang mga mata ng ilang beses, at natagpuan na ito ay pareho pa rin ng visual effect. Iyon ay upang ipakita lamang ang lakas ng lalaking ito ay hindi maarok. Malinaw na naramdaman ni Kalinick na ang nakapaligid na hangin ay pinigilan, at tila kahit na ang kurtina ng ulan ay bumagsak ng mas mabagal. Paano magkakaroon ng ganoong aura ang isang tao? Ito ay hindi kapanipaniwala. Sir Hattori. Si Kawasaki Hashiro ay nagmamadaling bumangon mula sa lupa, at pagkatapos ay nagpatira pa upang sumamba. Ang pangalan nitong lalaking nakaitim ay Hattori Life. Galing talaga sa pamilyang Hattori. Nasaan ang espada ng aking ninuno? Walang pakialam na tanong ni Hattori. Puno ng hangin ang kanyang boses, ngunit hindi madaling sabihin ang tunay niyang edad. Talagang dinadala nito ang pinakamasakit na punto para sa Kawasaki Hashiro. Iningatan naming mabuti itong espada ni Hanzo sama Hattori at ibibigay namin ito sa iyo ngayon. Pero, pautol-utol na nauutol si Kawasaki Bingshiro nang sabihin niya ito, hindi na talaga niya matuloy. At dito, naramdaman ni Kalinick na hindi na siya makakapanood, at sa wakas ay napagtanto niya na hahabulin niya si Tsurui. Actually, siya ang pinaka-experienced na mersenaryo sa gyera. Kung hindi pa rin niya mapapanalo ang Tsurui, halos mapapawi ang buong mersenaryong grupo. Hindi masyadong umalis si Tsurui. Nais niyang makahanap ng angkop na anggulo upang maobserbahan ang sitwasyon sa pinangyarihan.
At pinatay nga pala si Kawasaki Hashiro, ngunit maaari ding husgahan ni Kalinic ang posisyon na hinahanap niya. Bago pa dumating ang tao, pumutok na ang bala. Ang antas na ito ay hindi masama. Umiti si Tsurui, at ang kanyang anyo ay itinago muli sa kadiliman. Matapos mapagtanto na may banal na pagtitiis sa bangkang ito, talagang hindi siya nagmamadali. Gusto kong tanggalin ang batch na ito ng mga armas at kagamitan, para hindi masuportahan ni Toyo ang Actei, ngunit hindi ko inaasahan na makahuli ng napakataba na isda ngayon. Gayunpaman, ang lakas ni Tsurui ay gumawa ng malaking pag-unlad ngayon. Kahit na hindi niya ito sinamahan ng isang master, kaya niyang labanan si Shenren ng mag-isa. Sa pananaw ni Tsurui, ayos lang kung hindi niya ito makilala. Since he did, natural hindi siya pwedeng bitawan. Nasa combat mode din si Kalinic sa oras na ito. Mabilis siyang tumakbo. Naghihintay ng pagkakataon para salakayin si Tsurui. Sa kanyang opinyon, ang posisyon ni Tsurui ay napakahusay na hatulan. Marahil ay nakatago sa tuktok ng isang lalagyan, ang karanasan ng kontra-sniper ni Kalinic ito ay napakayaman din. Nilagpasan niya ito sa malayo at gustong makawala. May 50 meters pa, mas mabuting magdasal ka sa Diyos, huwag mong hayaang mahuli kita, baka mamatay ka. Malamig na sabi ni Kalinic. Gayunpaman, nang bumagsak ang kanyang boses, isang figure ang biglang lumundag mula sa tuktok ng lalagyan at matatag na dumapo sa kanyang likuran. Naramdaman na lang ni Kalinic na sisubog na ang mga balahibo niya sa katawan. Maaari bang mag-teleport ang lalaking ito? Paano ka makakagalaw ng napakabilis? Dapat alam mo ang ginagawa mo. Ang mahinang boses ni Tsurui ay tumunog sa likod ng Kalinic. Mas halata ang goosebumps ng huli. Ang kalaban ay parang multo. Kung hindi mo ito gagawin sa oras na ito, kailan ka maghihintay? Si Kalinic ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, biglang ibinaling ang kanyang mukha, at nais na barilin, ngunit isang bagso ng hangin ang umiihip sa kanyang mukha. Nabalot ng malakas na hangin ang mukha niya, at hindi siya makatakas. Bago pa niya mahayla ang gatilyo ay sinampal ng malakas sa mukha si Kalinic. Oo tama, sampal sa mukha. Kapag nakakamatay ang ganitong uri ng baril, sinampal siya sa mukha. Kalinic ay hindi kapani-paniwala. Pop! Isang malutong na tunog ang narinig mula sa malayo sa ilalim ng gabi. Na-pump out ang katawan ni Kalinic. Nauntog siya ng malakas sa gilid ng isang lalagyan. At nahulog sa gulo. Sapat na talaga ang sampal ni Tsurui sa mukha. Sinampal niya si Kalinic ng mga gintong bituin, at tila may 1,000,000 maliliit na bubuyog na umuugong sa kanyang ulo. Ikaw ang mersenaryong pinuno sa oras na ito. Malamig na sinabi ni Tsurui, mukhang nagkita na tayo dati. Dahil sa sampal na ito, ang pag-atake ni Kalinic ang rifle ay nahulog din sa lupa, at ikinawit ni Tsurui ang mga daliri ng paa upang may sabit ang baril sa kanyang kamay. Napatingin si Kalinic sa inchik na mukha ng lalaking nasa harapan niya at parang pamilyar siya, ngunit hindi niya ito naalala ng ilang sandali. Itinutok ni Tsurui ang baril sa ulo ni Kalinic. Ngayon, hayaan ang lahat ng iyong mga tauhan na sumuko sa pag-atake at sumuko kaagad, kung hindi. Ang gatilyo ni Tsurui ay pinindot sa kalahati. Nais niyang tapusin ang labanan sa mga mersenaryo sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay palayain ang kanyang mga kamay upang harapin ang Diyos ng digmaan. Matapos malaman na may napakalaking boss sa barkong ito, pansamantalang hindi interesado si Tsurui sa ibang mga bagay. Ang pagpilit sa Kalinic na magsumite ay walang alinlangan ang pinakamabisang paraan. Ikaw, kilala kita, tinitigan ni Kalinic si Tsurui at sumigaw. Napakasikip ng oras ko, dapat mas isipin mo ang mga bagay na may kinalaman sa buhay mo. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata. Ikaw ang Diyos ng araw. Si Apollo yon. Excited na sigaw ni Kalinic. Gayunpaman, pagkatapos ma-excite, nagpakita na naman siya ng takot. Si Nima, isang internasyonal na biro, at talagang nakuha niya ang ulo ni Apollo, ang Diyos ng araw.
Hindi ito pusa o aso. Hindi kaya ang umatake sa Sakamatsu sa pagkakataong ito ay hindi ang Huaxia Special Forces, kundi ang Temple of the Sun, isa sa 12 puwersa ng Diyos. Sa pag-iisip nito, nagsimulang manginig ang katawan ni Kalinick. Ngayong nakilala mo na ako, hindi ba mas mabuting pangasiwaan ang bagay na ito? Malamig na sinabi ni Tsurui, hindi pa ba isang order? Alam ni Kalinick na narito siya walang paraan upang bumalik at pabalik sa oras ng pagtatanim, kaya nagmamadali siyang sinabi sa tagapagbalita. Nakaharap tayo sa templo ng araw. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga armas at agad na sumuko. Siya ay talagang may kaalaman tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari, at inulit ng 3 beses sa isang hilera. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata. Napakabuti, pagkatapos ay maging tapat ka lang, kunin mo ang iyong mga tao, maghanap ng lalagyan na mapagtataguan, baka mabuhay ka hanggang sa sandaling bumaba ka sa barko. Hindi ko inaasahan na nang makita ni Kalinick ang hita ni Apollo, gusto niya itong yakapin. Master Sun God, kapatid ako ng girlfriend ng God of Light na si Cargunas. Nakita kita sa isang party. Ako ang namamahala sa seguridad noon. Natuwa si Tsurui nang marinig niya ito. Hindi ko inaasahan na dito ko makikita ang bayaw ni Cargunas. Hindi maintindihan ni Kalinick kung ano ang ibig sabihin ng biyenan, ngunit naunawaan niya ang panunuya sa mga salita ni Tsurui, kaya ngumiti siya ng alanganin. Maraming kasintahan si Lord Cargunas. Umiti si Tsurui at hindi nagsalita. Siyempre alam niya na si Cargunas ay may tunay na asawa, ngunit ang taong ito ay mukhang kahanga-hanga, sa katunayan, ang ilang mga aspeto ng pag-iibigan. Templo ng Liwanag. Gayunpaman, ang pagtingin sa kanyang pambobola sa oras na ito ay maaari ding hulaan ni Tsurui kung ano ang hitsura niya. Ang Cargunas na ito ay hindi mahigpit na hawak ang hita ng Templo ng Liwanag. Gusto mo bang sumali sa Temple of the Sun? Biglang tanong ni Tsurui. Naglaro lang siya laban sa Kalinick sa loob ng maikling panahon. At nakikita niya na ang tunay na lakas ng taong ito ay talagang napakahusay. Ano man ang kanyang moral na antas. Kung maidaragdag niya ito sa tamang panahon, kung gayon ito ay magiging napakabuti para sa araw. Ang pagbuo ng ilan sa mga susunod na misyon ng templo sa Africa ay lubhang kapaki-pakinabang din. Tama ang hula ni Tsurui. Nang marinig ang mga salita ni Tsurui, agad na natuwa si Kalinick. Oo, ginagawa ko. Sumigaw siya. Inakala ng mga hindi nakakaalam na may naganap na proposal ng kasal sa Sakamatsu. Napakurap si Tsurui. Okay, pumunta at patayin ang Kawasaki Hashiro para sa akin, bilang pagpasok mo na sumali sa Temple of the Sun. Patayin ang Kawasaki Hashiro. Siya na ngayon ang employer ko. Saglit na nag-alinlangan si Kalinick na may mahirap na hitsura sa kanyang mukha. Ito ay talagang isang paglabag sa propesyonal na etika ng mga mersenaryo. Huwag mo akong kausapin sa oras na ito. Propesyonal na etika, sumimangot si Tsurui. Gawin mo, o hindi. Bilang resulta, bago matapos ang mga salita ni Tsurui, isang mahabang alulong na puno ng galit ang biglang tumunog mula sa Sakamatsu. Kabanata 3002. Ang pinakamainam kong gawin ay tulungan siya. Ang mahabang alulong na iyon ay natural na inilabas ni Hattori sa buong buhay niya. Galit na galit siya. Bagaman tapat na naglingkod si Hattori Hanzo sa pamilya Tokugawa. Daan-daang taon na ang nakalipas mula nang bumagsak ang shogunate, at natural na magbabago ang kaisipan ng mga tao habang nagbabago ang panahon. Si Hattori ay may pinakamataas na kalidad at pinakadalisay na linya ng dugo ng pamilyang Hattori sa buong buhay niya. At nagtataglay ng napakahusay na puwersang militar, na natural na nag-aatubili siyang sumuko sa pamilya Tokugawa. Bilang karagdagan, ang Kawasaki Bingshiro na ito ay isang junior lamang ng pamilya Tokugawa. Kung seniority man talaga. Mas mababa siya ng 5 henerasyon kaysa sa buhay ni Hattori, kaya natural na ayaw ng huli na iyuko ang ulo sa korte.
Bagamat nariyan ang tradisyon, hindi ito nangangahulugan na hindi ito maaaring labagin. Higit pa rito, hindi bababa sa kalahati ng pag-unlad ng lipunan ng tao ay sumasalungat sa tradisyon. Ang Hattori ngayon ay natural na handa na manatili sa gayong landas, bagaman ang kanyang pagganap ay hindi partikular na halata. Napakatalino ni Kawasaki Hashiro, at natural na nauunawaan niya ang lahat ng ito, kaya napakarespeto niya kay Hattori sa buong buhay niya. Siyempre, hindi tumatahol ang mga asong nangangagat ng tao. Sa pagbabalik tanaw ngayon, hindi ba ipinakita rin ng Kawasaki Bingshiro ang estadong ito kay Surui noong panahong iyon? Sa oras na iyon, sa tarangkahan ng Huaxia Embassy, ang 70° na busog ng Kawasaki Bingshiro ay puno ng sinseridad, ngunit hindi ba't napalingon silang dalawa at nabasag. Galit na galit si Hattori sa puntong ito ng kanyang buhay. Ang sitwasyong ito ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Ang dahilan kung bakit niya ipinangako ang Kawasaki Hashiro na lalabas para tumulong dito ay dahil sa saber na ito ni Hattori Hanzo, ang ninuno ng pamilya Hattori. Nangako si Kawasaki Bingshiro na hanggat tinulungan ni Hattori ang kanyang buong buhay, ang espadang ito ay ibabalik sa pamilya Hattori. Ang saber na ito ay suportado ng pamilya Tokugawa sa loob ng daan-daang taon. At maaari rin itong tawaging relic ng pamilya. Sa makatuwid, ang hakbang ng Kawasaki Hashiro ay napakatapat. Kung hindi, magiging mahirap na magkaroon ng anumang mga kondisyon na darating. Mangyaring magkaroon ng panghabang buhay na Hattori na ngayon ay pumasok sa antas ng Shinin. Pagkatapos ng lahat, sa Toyo, kapag naging Shenin ka o Shenwo, wala ka na sa kategorya ng mga ordinaryong tao, kundi mga Diyos. Pero ngayon, tumingin si Hattori sa ilang baluktot at pumangit na mga patpat ng apoy sa mga kamay ni Kawasaki Bingshiro sa buong buhay niya, at ang galit sa kanyang puso ay tumaas ng walang limitasyon. Sabihin mo sa akin, ito ang sable ng aking mga ninuno. Ganoon ba? Si Hattori ay umungal muli sa buong buhay niya, at ang momentum sa kanyang katawan ay tumaas ng walang hanggan. Galit na galit siya at parang pinaglalaroan. Yung mga baluktot na parang paikot-ikot, anong espesyal? Yan ba ang sable ng mga ninuno? Hinahangaan ko ang mukha ng iyong pamilyang Tokugawa. Ang isang malakas na tao ay isang malakas na tao, at ang aura na nagmumula sa kanyang mga buto ay agad na lumilikha ng presyon sa mga tao sa paligid niya. Senior Hattori, makinig ka sa paliwanag ko, makinig ka sa paliwanag ko. Mabilis at excited na sabi ni Kawasaki Bingshiro. Kinuyam ni Hattori ang kanyang mga kamao sa kanyang buhay. Ipinahayag mo na dinadala mo sa akin ang sable. Ngunit ang sable na nakita ko ay naging ganito. Kung hindi mo ako mabibigyan ng makatwirang paliwanag ngayon, kung gayon kahit na ikaw ay miyembro ng Tokugawa family, puputulan kita sa 10,000 piraso. Gupitan ang iyong bangkay sa 10,000 piraso. Ang pangungusap na ito ay talagang lubusang naglantad ng mga tunay na kaisipan sa buhay ni Hattori. Pagkalipas ng daan-daang taon, si Hattori, na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihang militar, ay wala na kahit katiting na puso na maglingkod bilang isang lingkod. Ang paglalakbay na ito sa Sakamatsu ay, sa huling pagsusuri, walang iba kundi isang pantay na transaksyon. Para sa isang kutsilyo, tiyak na mapapatay niya ang Kawasaki Hashiro. Kahit na ang taong ito ay ang pangunahing anak ng pamilya Tokugawa. Kung ang ideyang ito ay lumitaw 200 taon na ang nakalilipas. Ito ay dapat na ang pinakapangunahing pagpapakita ng pagpatay sa Panginoon, ngunit ngayon ay tila hindi ito sineseryoso ni Hattori sa buong buhay niya. Ang pamilyang Hattori ay nagsumikap ng husto para sa pamilya Tokugawa sa loob ng maraming taon. Ano ang napunta sa kanila? Hindi dapat ilibing kasama ng tinatawag na master. Sa araw na talagang natapos ang panahon ng shogunate, pinili ng huling general ng Tokugawa shogunate na magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang tiyan. Gayunpaman, sa Toyo,
Ang pagkilos ng pagputol ng tiyan ay tila pinuprotektahan ang kaluwalhatian ng samurai. Ngunit sa katunayan ito ay tungkol sa pagliligtas ng mukha at pagdurusa. Ang pamamaraang ito ng kamatayan ay lubhang hindi kanais-nais. Pagkatapos magpasok ng kutsilyo sa tiyan, hindi talaga ito nakakasakit ng anumang mahahalagang punto. At diretsyong patay. Kaya, pagkatapos na maipasok ng mga mandirigmang ito ang kutsilyo sa tiyan, kadalasan ay kailangan nilang iikot ang hawakan ng kutsilyo, at pagkatapos ay laslas ng paalang upang putulin ang kanilang sariling mga bituka. Ngunit ito ang kaso, ang index ng sakit ay tumaas ng malaki, ngunit mahirap pa ring mamatay ng sabay-sabay. Kaya, sa oras na ito, habang ang master ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang tiyan, ang pinakamapagkakatiwalaang retainer o samurai ay dapat ding magsilbing Gyokwo, na mananagot sa pagpugot sa ulo ng master pagkatapos niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang tiyan. Sa ganitong paraan, ito ay ganap na patay. Siyempre, kakaunting tagalabas ang nakakaalam nito. Ang alam lang nila ay pinili ng samurai na putulin ang tiyan. Niloko ako. Paano ko mapuputol ang aking sarili ng maraming kutsilyo? Sumisigaw sa sakit at hindi namamatay. Sa oras na iyon, pagkatapos putulin ang ulo ng master, hindi pinili ng shinin ng pamilya Hattori ang paraan ng paghiwa ng kanyang tiyan para magpakamatay, ngunit sinampal ang kanyang sarili sa ulo ng isang sampal. Ang isang marangal na pagtitiis, sa ganitong paraan, ay nagwakas sa kanyang tapat na buhay. Pero iba ang buhay ni Hattori. Magkaiba ang panahon, at hindi na siya loyal na lalaki. Ang pamilyang Tokugawa ay hindi na ang diktador na pamilya na lumikha ng isang panahon. At ang pamilya Hattori ay talagang hindi na kailangang magtrabaho para sa pamilyang ito, hindi ito katumbas ng halaga. Ang tinatawag na protektahan ang bansa, hayaan ang salitang ito na mawala sa usok ng kasaysayan. Ito ang panghabang buhay na ideya ni Hattori, at natural na naiintindihan ito ni Kawasaki Hashiro, ngunit kahit na siya ay maparaan, walang magandang paraan, kapaki-pakinabang. Pagsasabuatan at mga trick, at kapag ang lakas ng bawat isa ay pantay, o ang lakas ay bahagyang naiiba, ang kapangyarihan ay lilito na mas malakas. Sa oras na ito, si Hattori ay galit sa buong buhay niya, at ito ay dahil sa ugali ni Kawasaki Hashiro, at siya ay tila nanginginig sa mga oras na ito. Galing China lahat, kaya naging ganito ang kutsilyong ito. Sila ang tunay na may kasalanan. Puno na ng pawis ang mukha ni Kawasaki Bingshiro, at mabilis niyang sinabi. Nang sabihin ito ng Huaxia people, talagang nagngangalit ang Kawasaki Bingshiro. Tama. Ang mga taga-Huaxia, sila yung umatake sa iyo ng cannonballs kanina lang. Ang mga mata ni Kawasaki Bingshiro ay kumislap na may bakas ng kalupitan. Kung hindi dahil sa kanila, ang kutsilyong ito ay hindi ito magiging ganito. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, medyo kinakabahan pa si Kawasaki Bingshiro. Sanay na siyang gumawa ng mga bagay gamit ang dalawang kamay. At pagkatapos ayusin si Kalinik at ang kanyang mga katulong habang nagdedepensa ang mga pulutong. Espesyal din niyang inimbitahan si Hattori na pumunta sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na sa pagkakataong ito ay malamang na direktang harapin ito si Tsurui. Si Hattori ay isang tagapagtanggol ng bansa sa buong buhay niya. At nagkaroon siya ng lakas upang panatilihin ang kalaban. Ang lalagyang ito na puno ng mga ninja ay ang tunay na trump card ng Kawasaki. Gayunpaman, palaging may ganoong katotohanan sa mundo kapag mas malakas ang iyong trump card, mas madaling mawala ng kontrol. Hindi bababa sa ngayon, kung paano kumilos si Hattori sa kanyang buhay ay hindi kontrolado ng Kawasaki Hashiro. Alam ko kung nasaan siya. Ang mga mata ni Hattori ay agad na nagyayelo, na para bang ang apoy ng galit ay ganap na nagyelo ng hamog na nagyelo. Dahil sa kanyang ugali, bumaba ng ilang degree ang temperatura ng hangin sa paligid.
Tumingin si Nomura Jason sa makapangyarihang lalaking ito. At halos likas na gustong sambahin siya. Gusto niyang maging ganito balang araw. Sa gayong napakahusay na mga kasanayan, maaari niyang utusan ang lahat. Pupuntahan ko siya, sabi ni Hattori Lifespan. Habang nagsasalita siya, humakbang siya pasulong, at sa hakbang na ito, yumanig ang buong deck. Malinaw na naramdaman ni Kawasaki Bingshiro ang panginginig ng boses, at hindi niya maiwasang maramdaman sa kanyang puso. Kagila-hilalas. Sinasabing ang Diyos ng pagtanggol sa bansa ay kayang sirain ang langit at sirain ang lupa sa isang kilos lamang. Ngayon, kahit na ang pahayag na ito ay pinalaki, ang pagkilos ng naturang superpower ay sapat na upang baguhin ang kulay ng sitwasyon. Hindi mabilis ang buhay ni Hattori. Dahan-dahan siyang naglakad, gayunpaman. Sa bawat hakbang, tila lumalakas ang kanyang aura, at lumalakas din ang hangin sa paligid dahil sa kanyang aura. Lalong nanlulumo. Salamat, Senyor. Mabilis at malalim na yumuko si Kawasaki Bishiro, mukhang magalang. Gayunpaman, sa sulok na walang nakakita, may mabangis na liwanag sa kanyang mga mata. Ang liwanag na ito ay kumislap, at sa lalong madaling panahon na wala sa gabi. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw sa puso ni Kawasaki Hashiro. Ayoko ng mga taong hindi ko makontrol, at hindi ko gusto ang buhay na hindi ko makontrol. Sino ba naman ang hindi niya makontrol? Ito ay halata na. Sa isang tiyak na sulok ng mundo, sa harap ng TV set sa isang maliit na sala, nakaupo ang dalawang napakagandang babae na may magkaibang ugali. Ang isa sa mga tao ay nakasuot ng isang simpleng purong puting night dress, na may bahagyang malambot na mahabang buhok. Isang homely na damit. At ang bumpy figure ay nagdala ng malambot na pakiramdam laban sa background ng night dress. Kapag nakita ito ng isang lalaki, natatakot ako na hindi niya maalis ang kanyang mga mata. Ang babaeng ito ay si Lin Aoshu. Kinuha niya ang mainit na gatas sa coffee table at humigop. Sa oras na ito, naglalaro ang balita sa TV, na pinag-uusapan ang mga resulta ng follow-up na investigasyon ng pag-atake ng terorista sa Domanage. Sa sandaling pinindot ni Lin Aoshu ang remote control, ang balita ay nakapos at ang screen ng TV ay nagyelo. Sa oras na ito, lumitaw ang figure ni Tsurui sa screen ng TV. Maingat na nakuha ni Tsuruyan ang figure ni Tsurui sa pamamagitan ng balitang ito, at natural na ganoon din ang ginawa ni Lin Aoshu. Ito si Tsurui. Bahagyang sinabi ni Lin Aoshu, ilang beses ko na itong kinumpirma. Ang magandang babae sa tabi. Hindi tumingin sa screen. Inilagay niya ang toast sa kanyang kamay sa plato at sinabing, ako rin. So, hindi mo ba siya tutulungan? Tanong muli ni Lin Aoshu, ang magagandang mata na iyon ay tila walang ulap na asul na kalangitan. Nang makasalubong ang tingin ni Lin Aoshu, sinabi ng batang babae, sa paglipas ng mga taon, ang pinakamahusay na nagawa ko ay tulungan siya. Kabanata 3,003. Dalawang babae sa sofa. Ang babaeng nakaupo sa tabi ni Lin Aoshu ay isang military advisor. Nakatali pa rin ang mahaba niyang buhok na nakapusod na pasimpleng nakatali sa likod ng ulo. Bagamat siya ay nakasuot ng itim na pijama. Ang kanyang buong pagkatao ay nagpakita ng isang nakakapreskong at may kakayahang pakiramdam, at ang kanyang damit sa bahay ay maaari ring magpakita ng sasi na kapaligiran. Alam ng Diyos kung paano nagsama-sama ang dalawang napakagandang dilag na ito kasama si Tsurui habang ang sentro, at naupo pa silang magkatabi sa sofa habang kumakain ng tinapay at umiinom ng gatas. Ang mahalaga ay mukhang bagong bangon sila. Alam ng Diyos kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawang babaeng ito. Kung nakita ni Tsurui ang eksenang ito, magugulat siya ng malaglag ang kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos ng unang sorpresa, ang karaniwang maliit na lalaki ay tiyak na magkakaroon ng ilang mga lihim na motibo. Ang mga salitang sinabi lang ng military advisor ay naging dahilan ng bahagyang pagmumuni-muni ni Lin Aoshu.
Sa mga taon na ito, ang pinakamainam kong gawin ay tulungan siya. Ang mga salitang ito ay talagang naging sanhi ng bahagyang pag-alinlangan ng mood ni Lin Aoshu. Hinailan niya ang buhok sa tabi ng kanyang mga pisngi sa likod ng kanyang mga tenga, at pagkatapos ay sinabing, "Sabi mo iyan, medyo naiinggit ako sa relasyon niyo." Maaari nitong palakihin si Pangulong Lin Aoshu. Ang pagsasabi na ito ay hindi madali. Walang dapat pagselosan. Ikaw na ang nagseselos sa lahat ngayon. Actually, medyo euphemistic ang sinabi ng military advisor. Sinabi niya na ang kanyang pinakamagandang bagay sa paglipas ng mga taon ay ang pagtulong kay Surui. Sa katunayan, maaaring mas angkop ang pangungusap na ito. Ibig sabihin sa paglipas ng mga taon, isa lang ang nagawa niya, ang tulungan siya. Ako ang nagseselos sa lahat. Kasama ka ba niyan? Tanong ulit ni Lin Aoshu, umiling siya. Diretso talaga ang tanong na ito. Siyempre hindi ako. Tila diretsyong sumagot ang strategist, ngunit may halatang paghinto sa gitna na tila nag-aalangan. Hindi siya dapat magselos sa relasyon ni Surui at Lin Aoshu. I've been with him for so many years. If anything happened, I'm afraid na hindi na hanggang ngayon. Nagkaroon ng gusot sa mga mata ng dibisyon ng militar. At pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait, gumugol siya ng ilang segundo, ang oras ay nag-isip tungkol sa paraan ng pagpapahayag, at pagkatapos ay sinabi, "Nga pala, pagkatapos ng mga taon na ito, ang relasyon sa pagitan natin ay talagang hindi ang katulad ng pangkalahatang relasyon ng lalaki at babae. Upang maging eksakto, ito ay dapat na mas katulad sa mga kasama. Ito ay orihinal na isang kasamahan." Sa opinyon ng strategist, tila ang relasyon sa pagitan niya at ni Surui ay dapat tukuyin sa ganitong paraan. Naglaban sila ng magkatabi sa loob ng maraming taon, na nagligtas sa isa't isa ng hindi mabilang na beses sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang ganitong uri ng damdamin ay matagal nang nalampasan ang karaniwang pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae. Gayunpaman, kung ang salitang kasama-kasama ay ginagamit upang tukuyin ito, hindi ito komprehensibo, at kahit na nagdudulot ng pakiramdam ng panlilinlang sa sarili. Ang isang militar na tagapayo ay medyo umiiwas. Pagkaraang marinig ito, bahagyang pumulupot ang mga labi ni Lin Aoshu. Habang sinasabi mo yan, mas naiintindihan ko ang iyong iniisip. Sa totoo lang, bagamat bahagyang nagbago ang personalidad ni Lin Aoshu ngayon, medyo lamambat siya. Ngunit nasa harap lang ito ni Surui. Kapag may kasama siyang ibang tao, bihirang ngumiti si Lin Aoshu. Marahil dahil sa kadahilanang ito, ang kanyang mukha ay halos walang kulubot. Hindi nag-iwan ng maraming bakas sa katawan ang dalagang dating parang iceberg. Napalingon ang opisyal ng militar at patuloy na tumitig sa screen ng TV na nakapos. Napangiti siya ng mapait. Paano mo maiintindihan, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Wala si Lin Aoshu. Magpatuloy sa paksang ito. Sa katunayan, ang ilang mga bagay ay talagang halata. Sa totoo lang, kahit anong mangyari, alam kong ikaw ang unang taong susulpat sa tabi niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Lin Aoshu. Nakangiti ang tagapayo ng militar, na mukhang medyo magaan ang loob. Gaya ng sinabi ko, tayo ay magkakaibigan, ang pinakadalisay na magkakasama. Kung naroon si Xiao Zihang, ang mga salita dito ay tiyak na tutugan. Ba, strategist, naniniwala ako sa iyong kasamaan. Binago ni Lin Aoshu ang kanyang posisyon sa pagupo at halos lumingon sa strategist. Kung gayon, paano mo siya tutulungan sa pagkakataong ito? Gaya ng sinabi niya, iniabot ni Miss Lin ang kanyang daliri at itinuro si Surui sa screen ng TV. Hindi mo ba siya tutulungan sa pagkakataong ito? Retorikang tanong ng tagapayo. Alam mo, ang aking mga mapagkukunan sa lugar na ito ay mas mababa kaysa sa iyo. Sinabi ni Lin Aoshu ang totoo. Bukod dito,
Nang sabihin niya ito, ang kanyang ekspresyon ay hindi gaanong nabigla, mayroon pa rin siyang mahinang pakiramdam, at ang dalawa ay tila nakikipag-usap tungkol sa isang napaka-pormal na bagay. Si Ms. Lin ay bihirang kumilos ng malapit sa mga tao. Ngunit ngayon, ito ay talagang napakabihirang at napakabihirang makita siya at ang military advisor na nakaupo sa iisang sofa na nakapijama na magkasama. Nagpatuloy si Lin Aoshu. Bukod dito, alam ko rin na kahit hindi ko sabihin, dapat ay nag-ayos ka ng maaga, pagkatapos ng lahat. Kung tutuusin, ikaw na yan ang pinakamagandang bagay ay tulungan siya. Hindi sinabi ni Lin Aoshu ang ikalawang kalahati ng pangungusap. Bigla siyang nakaramdam ng inggit sa kanyang military advisor. Napakaganda ng nakaraan ng military division at ni Surui noon. Ang mga araw ng pakikipaglaban na magkatabi ay tiyak na sulit na alalahanin sa buong buhay. Well, may arrangement ako, pero hindi ko alam kung magiging maganda ang epekto. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ang presyo ay hindi maliit. Binigyan siya ni Lin Aoshu ng isa pang tingin. Marami ka talagang ginawa para sa kanya. Akala ko noon. Hindi na ako mabubuhay ng matagal. At gusto ko nang pakawalan ang aking buhay. Medyo mas kapana-panabik. Ngunit ngayon ay tila hindi ako tuluyang pinabayaan ng buhay, kaya talagang wala itong babayaran ng kaunting halaga. Umiti ang strategist. May kung anong guns ang ngiti na ito. Gayunpaman, kung hindi mo naranasan ang sakit sa isla ng De France kasama ang military advisor, hindi mo maiisip kung gaano kahalaga ang kanyang magaan na ngiti sa panahong ito. Narinig ni Lin Aoshu na binanggit ni Surui ang mga sitwasyong ito. Tumingin siya sa tagapayo ng militar, at may bakas ng hindi mabata sa kanyang orihinal na kalmado na mga mata. Ito ay talagang isang mahirap na paglalakbay para sa iyo. Muling kinuha ni Lin Aoshu ang baso ng gatas at humigop. Ito ay totoo para sa iyo. Umiti ang strategist, ikaw ang kanyang malaking likuran, at siya ay magiging komportable lamang kung magaling ka. Sinulyapan ni Lin Aoshu ang tagapayo ng militar at ipinakita ang isang mapait na ngiti. Bagamat napakagaan, ang gayong ngiti ay hindi kailanman makikita sa mukha ni Miss Lin sa nakaraan. Kilala mo ako, ano ang gusto mong gawin? Deserve mo talagang maging military advisor. Well, so, huwag kang mag-alala. Sabi ng strategist, parang may autumn wind sa mga mata niya. Habang sinasabi niya ito, iniunat din niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Lin Aoshu. Malalim na pinayuhan, seryoso ang pangaral. Sige, tumango si Lin Aoshu. Alam kong hindi ka nagsisinungaling, kaya kung nangako ka sa akin, hindi ka na makakabalik. Ang military advisor ay tumingin sa mga mata ni Lin Aoshu. Nakaharap ang mga mata niya. Ang hangin ng taglagas ay umihip sa walang ulap na kalangitan. Well, tiyak, tumango ng malalim si Lin Aoshu. Ang isa ay tahimik na umiinom ng gatas, ang isa naman ay tahimik na kumakain ng toast, at ang dalawa ay sabay na tumayo. Dapat akong bumalik sa China. Sinabi ni Lin Aoshu, talagang matagal na simula noong lumabas ako sa pagkakataong ito, at marami pa ring bagay na dapat harapin. Aniya, at nagkusa na maglakad papunta sa kusina para linisin ang tasa na ginamit niya lang. Salamat sa kwarto mo. Bihira ang sinabi ni Lin Aoshu, napaka-komportableng manirahan dito. Umiti ang opisyal ng militar at sinabing, actually, ganito dapat ang buhay, di ba? Araw-araw, walang hangin at alon, ay nice din. Bueno, nananabik sa pagbabalik, ngunit hindi ito magagawa ng tagapayo ng militar o ni Lin Aoshu. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kagabi? Ang mga mata ng sarhento ay kumikinang ng maliwanag. Noong gabing iyon, umupo kaming dalawa dito at uminom ng 2 bote ng red wine. Naaalala ko, bahagyang ikiling ni Lin Aoshu ang kanyang ulo at hinimas ang kanyang mga templo. Hindi ko ito malilimutan. Ang pagkilos na ito ay tila nagpapahiwatig na siya ay umiinom ng marami noong araw na iyon, at malamang na sumakit ang ulo niya noon. Ihahatid na kita sa airport, sabi ng sarhento, at handa nang bumalik sa silid upang magpalat ng damit.
Pinuntahan din ni Lin Aoshu ang kanyang pajama, itinupi ang mga ito ng maayos at inilagay sa kahon. Ito hindi mo na kailangang bawiin. Ilagay mo na lang dito, ako na ang maglalaba para sa iyo sa washing machine, at maaari mong ipagpatuloy ang pagsusuot nito sa susunod na pagdating mo. Sabi ng strategist. Tumalabas na tinulungan ng strategist si Lin Aoshu na ihanda ang mga damit. Hindi ko alam kung kailan ako pupunta dito sa susunod. Kinulo ni Miss Lin ang kanyang buhok at sinabing, maaaring matagal na, o maaaring malapit na. Inalis ng military advisor ang isang susi mula sa keychain at isinilid ito sa bag ni Lin Aoshu. Maaari kang pumunta anumang oras sa hinaharap, kahit wala ako dito, pareho lang. Pagkatapos makinig sa military advisor, nagpakita si Lin Aoshu ng bahagyang sorpresa, pagkatapos ay bahagyang ngumiti, tumingin sa susi sa kanyang kamay, at sinabing, ang galing mo talaga. Kayo rin. Tumawa ang strategist. Pagkatapos, personal niyang hinatid si Lin Aoshu sa airport. Habang nasa daan, hindi na muling nagsalita ang dalawang babaeng ito na may kakaibang relasyon. Gayunpaman, pagkaraan ng kalahating oras, tumingin ang opisyal ng militar sa rearview mirror at biglang nagsabi, may sumusunod sa atin. Tumingin din si Lin Aoshu sa rearview mirror at sinabing, iyon ba ang itim na Rolls-Royce? Tama, 10 minuto ko na kaming sinusundan, at sa tingin ko ito ay isang natatanging panauhin. Well, malinaw na para mahanap natin siya. Hinubad ni Lin Aoshu ang kanyang salaming pang-araw, kung hindi, hindi ako magiging napakayabang. Oo, kung pinag-uusapan mo ang pagsubaybay, paano mo magagamit ang Rolls-Royce para sa pagsubaybay? Karaniwan, ito ay para sabihin sa dibisyon ng militar at kay Lin Aoshu may gustong makita ka. Makalipas ang 5 minuto. Hindi pa rin maalis ng strategist ang kalaban, at ang Rolls-Royce na nasa likuran niya ay nagmamayabang at sumunod, at ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay medyo mahusay. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Lin Aoshu. Ito ay nasa Estados Unidos, at walang mga katulong sa tabi ng mga tagapayo ng militar. Kung makakatagpo ka ng ilang lokal na bigwig, magkakaroon pa rin ng ilang problema. Dahil hindi mo maiiwasan, magkita na lang tayo. Sinabi ng sarhento, nakahanap ng isang lugar sa tabi ng parke, at inihinto ang kotse. Sure enough, huminto kaagad ang Rolls-Royce pagkatapos ay bumukas ang pinto, at bumaba mula sa back row ang isang babaeng nakasuot ng sunglass. Kabanata 304. Walang takot na Diyos. Sakay ng Sakamatsu. Tinitigan ni Surui si Kalinik at sinabing, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Tandaan. Lord Apollo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos malaman na ang kanyang kalaban ay si Apollo, ang Diyos ng araw. Si Kalinik ay walang intensyon na makipaglaban sa kanya. Ang mga tuhod ng taong ito ay sapat na nanlambot, at siya ay nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay upang sumuko. Isang maayos at maayos. Bago hiniling ni Surui kay Kalinik na patayin si Kawasaki Hashiro. Ang huli ay nag-alinlangan at nadama na nilabag nito ang propesyonal na etika ng mga mersenaryo. Ngunit ngayon, nahaharap sa pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan, siya ay ang ganitong bagay ay hindi na magdadalawang isip pa. At sa oras na ito, isang mahaba, galit na alulong ang muling tumunog, kahit na mula sa malayo, ito ay nagparamdam sa mga tao na ito ay puno ng nakamamatay na aura. Bihira lang makatagpo ni Kalinik ang mga ganyang totoong bigwigs, at kahit mangyari man ay hindi niya makikita ang mga ito ng sobrang yabang, kaya hindi niya maiwasang kiligin. Huwag kang mag-alala tungkol sa lalaking iyon. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, malapit na siyang maging patay na tao. Si Surui ay hindi nang ahas na sabihin na ang kanyang lakas ay tiyak katumbas ito ng pagprotekta sa bansa at pagtitiis. At maaaring ito ay medyo mahina, ngunit hindi siya natatakot ngayon, at kapag mas malakas ang kaaway, mas malakas ang kanyang lakas.
Nang makilala niya ang isang babae, siya ay si Su Xiaoxiu. Nang makatagpo siya ng isang malakas na kaaway, siya ay si Su Chun. Ang mas maraming pressure sa kanya ng kalaban, mas malakas ang kanyang rebound. Halika, baka mamatay ka sa ilalim ng kutsilyo niya. Bahagyang sinabi ni Surui, itinulak si Kalinik at ibinalik sa kanya ang assault rifle. Mukhang hindi nag-alala si Surui na barilin siya ni Kalinik sa likod ng ulo. Hinawakan ng huli ang baril at nadapa. Sumigaw si Surui. Tandaan, huminahon, huwag ibunyag ang mga bagay-bagay, ang Kawasaki Hashiro ay mas matalino kaysa sa iyong iniisip. Huwag kang mag-alala. Huminga ng malalim si Kaliniki, pumayag, saka tumalikod at naglakad sa dilim. Tumingon si Surui at tumingin sa harap. Sa sandaling ito, tila lumalalim na ang gabi. Dahil, may lumitaw na itim na figure. Tahimik siyang nakatayo roon, tila naabsorb ang lahat ng liwanag, tulad ng isang napakalalim na black hole. Hindi nataranta si Surui. Sa kabaligtaran, siya ay nagiging tahimik at tahimik ngayon. Bumubuhos ang ulan, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanya sa anumang paraan. Hindi pa rin nakaharang ang kanyang paningin sa black hole na yon. Ang itim na butas ay maaaring sumipsip ng lahat ng liwanag, ngunit hindi nito makuha ang kanyang paningin. Kung may mga manunood sa oras na ito, tiyak na makikita nila na ang aura sa katawan ni Surui ay tila nagliliwanag, tulad ng araw sa isang madilim na gabi. Well, siya ang Diyos ng araw, palaging kumikinang, at ang kanyang apoy ay hindi kailanman mamamatay. Sa harap ng isang tagapagtanggol ng bansa, hindi umatras si Surui. Sa kabaligtaran, lumakas at lumakas ang kanyang fighting spirit. Sa sandaling ito, ang kurtina ng ulan ay tila huminto saglit. Isang sinag ng liwanag ang lumiwanag mula sa black hole. Ang liwanag na ito ay lalong nakakasilaw, na para bang pinuputol ang madilim na gabing ito. Ang buhay ni Hattori, hinugot niya ang kanyang espada. Mahigpit na hinawakan ni Surui ang four-edged army thorn sa kanyang kamay, at naging alerto. Si Hattori ay may dalawang katana sword na nakatali sa likod niya, at matapos bunutin ang isa sa mga ito, humakbang siya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Surui na ang black hole ay muling nagbago sa anyo ng tao, at ang nakamamatay na aura na nagmumula sa katawan ng kabilang partido ay naging mas malinaw at mas malinaw. Itinaas ni Hattori ang kanyang kamay sa buong buhay niya. Oo, itinaas niya ang kanyang kamay sa magaan na paraan, at pagkatapos ay umikot ang mahabang kutsilyo na may malakas na malamig na glow at lumipad patungo sa Surui. Ang tagapagtanggol na ito ng bansa ay nagkusa na salakayin si Surui. Ang mahabang kutsilyong ito ay tila kayang tumagos sa kalawakan, agad na nahati ang kadiliman, at ang dulo ng kutsilyo ay laging nakakandado sa katawan ni Surui. Biglang kumislap ang mga mata ni Surui, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga paa, at hindi siya nagtago. Sa katunayan, kahit gustong umiwas ni Surui, hindi niya magawa. Napunit ng malamig na liwanag na iyon ang kurtina ng ulan, at ang bilis ay napakabilis na nasa harap na ito ni Surui sa isang kisap mata. Siyempre, ayaw magtago ni Surui. Sa kanyang opinyon, ang kanyang lakas ay lubos na napabuti kumpara noong siya ay nasa Xinhua. Kung kailangan niyang umiwas sa isang malayuang pag-atake mula sa isang shinobi, ito rin ang mangyayari. Masyadong inutil. Kung hindi mo ito kikiligin, paano mo malalaman ang lakas nitong pagtitiis ng Diyos? Dapat sabihin na pagkatapos bumuti ang lakas ni Surui, ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay dumaan din sa ilang pagbabago, at bihira na siyang sumunod sa kaawa-awang kalakaran sa pag-unlad. Ang malamig na liwanag na iyon ay parang kidlat, ngunit sa harap ng Surui, mayroon pa ring itim na ilaw. Ang sunod-sunod na imahe ay naaninag sa mga mata ni Surui. At pagkatapos ay isa-isang sumambulat na parang bula. Sa sobrang bilis na ito, nagawang maging tumpak at tumpak si Surui, upang makuha ang lahat ng mga galaw na tila po ng malamig na glow na iyon.
Kaya, sa susunod na segundo, ang kanyang kamay ay tumaas. Ang dulo ng itim na ilaw at ang dulo ng malamig na glow ay tiyak at tumpak na nakahanay. Ang ganitong uri ng pagkilos ay napakahirap at ang panganib na kadahilanan ay napakataas. Kung may kaunting kamalian, maaaring harapin ni Tsurui ang panganib ng isang kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Gayunpaman, dahil pinili niyang gawin ito, dapat siyang maging sigurado. Kang. Ang dulo ng apat na talam na tinak ng hukbo ay tiyak at tiyak sa dulo ng samurai sword na block. Ang braso ni Tsurui ay stable at steady, ngunit ito ay bahagyang nanginginig. Hindi niya ginalaw ang mga yapak niya. Siyempre, kung mahaharap sa ganoong katagal na pag-atake, si Tsurui ay maaaring mabigla sa pag-atras. At hindi inaasahan ni Tsurui na lalaban siya sa buong buhay niya kasama si Hattori kung ganoon, ang dalawang panig ay hindi nasa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude. Matapos magbanggaan ang dalawang sandata, natural na nagsimulang mahulog ang hindi nakokontrol na samurai longsword, ngunit sa sandaling ito, isang kamay ang biglang nagunat mula sa kadiliman ng kawalan at hinawakan ito. Ito ay masyadong mabilis, halos hindi na nag-react si Tsurui. Matapos hawakan ang hilt, tumalo ng samurai sword. Tingnan mo ito ng ganito, kapag hindi umiwas si Tsurui, mapuputol siya sa kalahati ng kutsilyong ito mula mismo sa pandya. Nima, gusto mo bang maging walang awa? Si Tsurui ay labis na hindi nasisiyahan. Ang hakbang na ito ay masyadong mapanlinlang, ito ay isang ritmo ng paggawa ng mga tao sa mga yunak bago pumatay ng mga tao. Sa kasong ito, kinailangan ni Tsurui na umatras. Nagpatuloy ang kanyang mga yapak sa kubyerta, at patuloy siyang umatras. Gayunpaman, ang habang buhay na espada ni Hattori ay parang uod sa kanyang tarsus. Ito ay sapat na mabilis. May sinabi si Tsurui. Ang kapangyarihan ng kanyang katawan ay biglang umabot sa kanyang mga binti, at siya ay naapakan ito ng malakas, na parang biglang naglagay ng booster, at ang kanyang katawan ay biglang nabakant. Hindi inakala ni Hattori na si Tsurui talaga ay bigla siyang bumilis, at nang iangat niya ang kanyang ulo, ang apat na talam na tinak ng hukbo ay nakatutok na sa kanyang mga kilay. Naglakas loob si Tsurui na umatake. This is really going to make Hattori sa sobrang galit niya ay sumabog ang baga niya. Grabe talaga ang ugali niya. Akala ko ang binatang Chinese na ito ay vulnerable. Kaya sa umpisa, isang long-range attack lang ang pinakawalan ni Hattori sa buong buhay niya, pero hindi niya inaasahan na magiging napakalakas ng suntukan na kakayahan ni Tsurui. Ito ay malayo sa kanyang inaasahan. Lalo na, ang taong ito ay maaaring aktwal na palayain ang kanyang mga kamay para sa counterattack. Puno ng malalim na katigasan ang ekspresyon ng mukha ni Hattori, ang bilis talaga ng apat na talam na ulos ng hukbo, at sa isang kisap mata ay napunta ito sa kanyang noo. Kaya, siya din ang tanging pagpipilian ay ang umatras ng marahas. Ngunit ito ay walang silbi. Maaaring lumabas ang apat na talam na tinak ni Tsurui. Pinasaya rin niya si Hattori sa pakiramdam ng hinahabol at pinatay sa buong buhay niya. Si Hattori ay umatras ng mahigit 5 metro sa kanyang buhay, at ang four-edged army thorn ay hinabol siya ng mahigit 5 metro. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroon din siyang pagkakataon na ay ugoy ang kutsilyo. Biglang itinaas ang kanyang kamay, inilabas niya ang mahabang kutsilyo, tinamaan ng husto ang gilid ng four-edged army thorn. Nataman ang apat na talam na tinak ng hukbo at lumipad sa gilid, gumawa ng malaking bilog, at bumalik sa kamay ni Tsurui. At sa oras na ito, biglang may hawak na baril si Tsurui. Hindi ako magiging magalang, sabi, at hinayla niya ang gatilyo. Bang 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 bang. 5 bala ang lumabas dito. Lalong nagalit si Hattori nang makita niya ito sa buong buhay niya. Hindi niya inaasahan na si Tsurui ay magiging walang hiya.
Oo, ang ganitong uri ng malamig na sandata ay maaari pa ring mabunot kapag nakikipaglaban gamit ang malamig na sandata. Ang baril, sa mata ni Hattori, ay napakawalandiya. Naglabas siya ng isa pang kutsilyo gamit ang kanyang backhand, at ang dalawang kutsilyo ni Hattori ay gumuhit ng dalawang kalahating bilog sa kanyang harapan. Ang liwanag ng espada ay bumuo ng isang magaan na kurtina. Ang mga bala ni Tsurui ay nakaharang lahat. Hindi inaasahan ni Tsurui na bitag ang mga bala na ito kay Hattori sa buong buhay niya. Ipaglaban ang pagkakataong atakihin ang iyong sarili. Oo, atake at atake muli. Kahit na ang kalaban ay tagapagtanggol ng bansa, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong umatras. Higit pa rito, ang dalawang panig ay may salaban, na itaboy na ni Tsurui ang buhay ni Hattori. Sunog talaga ang buhay ni Hattori. Matapos basagin ang hadlang ng mga Diyos at pagtitiis, nagsimula akong umatras. Ilang taon na akong hindi nakakalabas ng bundok. Hindi ko inaasahang makakatagpo ako ng ganoong sitwasyon pagkaalis ko sa bundok. At saka, hindi talaga niya mamaliitin ang Chinese youth na ito. Nakakasigurado siyang nalampasan na ng lakas ng kalaban ng Junon ni Dongyang. Gayunpaman, sa sandaling naharang ni Hattori ang 5 bala sa kanyang buhay, ang four-edged army thorn ay muling lumapit sa kanya. Ang mga galaw ni Tsurui ay umabot na sa limitasyon, ang kurtina ng ulan ay nahulog mula sa langit, at ang kanyang mga quadrangular na tinik ay mas mabilis kaysa sa bilis ng mga patak ng ulan na ito. Sa sandaling ito, pumasok si Tsurui sa isang napakagandang estado. Sa kanyang mga mata, si Hattori ay hindi na isang tao sa kanyang buhay, ngunit isa-isang nabulok sa mga light spot, at ang mga light spot na ito ay nagniningning sa bawat mahalagang posisyon niya. At ang dapat gawin ni Tsurui ay napakasimple, gamitin lang ang kanyang quadrangular army thorns para patuloy na tumusok sa mga light spot na ito. Kaya, ang pinaka hindi komportable na sandali sa buhay ni Hattori sa mga nakaraang taon ay dumating na. Nalaman niya na siya ay pinipigilan ng isang, hindi kilalang, lalaki. Tila natagalan ito, dahil ang katawan ni Tsurui ay bumaling at sinaksak ng hindi bababa sa 100 beses. Gayunpaman, ang oras na ito ay talagang napakaikli, higit sa 1 minuto. Ang pagiging pinigilan ng higit sa 1 minuto ay hindi na kayang tiisin ni Hattori sa buong buhay niya. Sa oras na ito, bumalik si Kalinick sa Kawasaki Bizhero, na may dalang assault rifle, at sinabi sa kanyang employer. Masyadong mapanganib ang sitwasyon sa barko, sasakupan ko ang iyong paglikas ngayon. Pagkasabi niya nito, may kumislap na kislap sa mga mata niya. Kabanata 305. Isang bangkang May 1 dahon sa alon. Si Tsurui ay hindi kailanman nagkaroon ng kahit kititing na takot sa sinumang Shenren. Noong nanghihina siya noon, nagagawa pa niyang iling ang puno, at ngayon ay mas walang takot. Sa ganoong sitwasyon, kadalasan ay maaaring pahirapan ni Tsurui ang isang malakas na kaaway ng matinding pagkawala sa lakas ng isang bagong pang-anak na guya na hindi natatakot sa mga tigre. Parang buhay ni Hattori ngayon. Bagamat hindi siya tinamaan ng daan-daang sundalong sinaksak ni Tsurui, siya ay napigilan. Ang pagsupil na ito ay talagang nagparamdam sa kanya ng sobrang hindi komportable. Sa isang dagandong, biglang tumaas ang momentum ng buong katawan ni Hattori, at biglang nanginag ang 2 kutsilyo. Ang mga quadrangular na tinik ni Tsurui ay agad na hinarang ng kanyang dobleng kutsilyo. Sa kasong ito, nakabukas na ang gitnang lane ni Tsurui, at pagkatapos ay biglang itinaas ni Hattori Sheng ang kanyang paa at sinipa siya. Si Shenren ay si Shenren, ang tila ordinaryong sipa na ito ay talagang makakapagdulot ng napakalakas na pagsabog ng gas. Alam ng Diyos kung anong antas ng bilis at lakas ang kanyang natamo. Sa sandaling tumunog ang pagsabog, ang kurtina ng ulan sa pagitan nila ni Tsurui ay sumabog. Boom! Ang pagkakaiba sa lakas ay ang pagkakaiba. Bagamat kayang sugpuin ni Tsurui ang kalaban sa maikling panahon,
Kapag gumamit si Hattori ng malupit na puwersa sa kanyang buhay, mahuhulog pa rin si Tsurui sa isang halatang kawalan. Bang! Si Tsurui ay sinipa sa tiyan. Napakabilis ng buhay ni Hattori kaya hindi talaga nakaiwas si Tsurui, nakikita lang niya ang pag-angat ng mga paa ng iba. Sinipa siya at pasuray-suray, at pagkatapos ay umatras siya ng ilang metro bago niya napatetag ang kanyang katawan. Matapos makita na si Tsurui ay umatras lamang ng ilang hakbang, ang mga mata ni Hattori ay nagpakita ng kaunting pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na sa gayong buong lakas na sipa. Sapat na iyon para pumutok ng ginto at pumutok sa bato, kaya umatras si Tsurui ng ilang metro lang. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ni Tsurui, mukhang hindi gaanong sakit. Ang paglipat na ito ay maaaring mukhang hindi kapansin-pansin. Ngunit alam ni Hattori sa buong buhay niya na kahit na isang master ng parehong antas, kung siya ay tamaan ng ganito, ang kanyang tiyan ay babaliktad, tulad ng collop. Gusto kong tumayo ng tuwid. Pero ngayon, sa pagtingin sa pagganap ni Tsurui, hindi makapaniwala si Hattori sa mga katotohanan sa harap niya sa buong buhay niya. Matanda, ang lakas na ito ay katanggap-tanggap pa rin. Sabi ni Tsurui, 2 beses niyang hinampals ang tiyan ng kanyang mga kamay, na para bang tinatanggal ang mga bakas ng sapatos at alikabok dito. Gayunpaman, ang aksyon na ito ay malinaw na sadyang nakakapukaw. Sa oras na ito, ang pagbuhos ng ulan ay patuloy na bumubuhos, saan maaaring mayroong anumang bakas ng paa at alikabok. Kung titingnan ang mga aksyon ni Tsurui, ang buhay ni Hattori ay talagang sesabog na. Well, kung gawa sa lobo ang baga niya, hindi niya malalaman kung ilang beses ito sesabog. Kung ibang tao, baka matagal mo na akong sinipa, di ba? Iba ako. Sa katunayan, ang aking pisikal na fitness ay medyo abnormal, matanda, kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap. Sa totoo lang, nagawang pigilan ni Tsurui ang suntok na ito ng may tila pagmamaliit. Hindi dahil naging abnormal na ang kanyang physical fitness, kundi dahil nakasuot pa rin siya ng Zernikov. Nabuo ang super bulletproof suit. Ang mga sipa ni Haten sa kanyang buhay ay sapat na malakas. Ngunit ang super bulletproof suit ay kumalat ng lakas ng pag-atake ng pantay-pantay sa kanyang katawan. Sa makatuwid, si Tsurui ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Gayunpaman, hindi ito alam ni Hattori sa buong buhay niya. Talagang naisip niya na ang kakayahan ng sariling depensa ni Tsurui ay sapat na upang maging abnormal. Maldita ka, tinitigan ni Hattori lifetime si Tsurui at mahinang sinabi. Biglang kumalma ang tono niya, taliwas sa galit niya kanina. Sa totoo lang, pagkatapos makarating sa Hattori lifetime sa antas na ito, ang paglilinang ng estado ng pag-iisip ay napakahalaga din. At ang pagiging mapagpakumbaba ay ang pinaka-basic. Kung ang paglilinang ng estado ng pag-iisip ay madaling masira ng ibang mga bagay. Kung gayon anong uri ng pag-unlad ng martial arts ang mayroon? Paano naman ang pinakamataas na rurok? Hindi ko alam kung bakit pagkatapos na kumalma ang buhay ni Hattori, hindi na maganda ang pakiramdam ni Tsurui. Matanda, gagawa ka ba ng isang malaking hakbang? Umiti si Tsurui, at sinaksak ng four-edged army. Kung gayon, bakit hindi mo hayaang lumapit ang kabayo? Tingnan ko kung paano ka makakapagtiis. Kapangyarihan. Tahimik na tinitigan ni Hattori si Tsurui sa buong buhay niya, hindi nagsasalita, hindi alam kung ano ang kanyang pinaplano. Alam ni Tsurui na may gap sa lakas sa pagitan niya at ni Shenren. Sa Xinghua, halos nasa sitwasyon na siya ng habulin at takbuhan, kung hindi dahil sa lakas ng tatlong senior brothers, kung hindi ka tumulong, baka tuluyan na siyang manatili sa bangkang iyon at hindi makababa. Kahit na malaki ang improve ng kanyang lakas, may gap pa rin kumpara kay Shenren. Ang sipa lang ngayon ang patunay. Nahaharap sa isang seryosong Shenren, si Tsurui ay nagkaroon ng walang kapantay na sakit ng ulo. Sa isang maikling panahon, ang puwang sa lakas ay hindi maisara. May mga bagay talaga na kailangang ipasa sa panahon.
Ano bang iniisip mo? Dahil ba sa sobrang lakas ng ulan ay binabaha ang utak mo? Sinabi ni Surui, na sapat na mura. Sinubukan niya talaga ang lahat ng paraan para magalit si Hattori sa buong buhay niya. Kapag mas pinanumbalak ng kabilang partido ang lumang estado ng pag-iisip, hindi gaanong mabuti ito para kay Surui. Gayunpaman, sa harap ng panunukso ni Surui, si Hattori ay nanatiling nakatayo sa pwesto sa buong buhay niya, hindi umimik. Bumuhos ang ulan sa kanya, bumagsak sa dulo ng kutsilyo, at nakolekta sa maliit na batis sa kubyerta. Alam ng Diyos kung ano ang iniisip ng Diyos na ito. Dahil hindi pa ginagalaw ni Hattori ang kanyang buong buhay. Hindi pipiliin ni Surui na magkusa sa pag-atake, posible pa ring subukan ang ganitong uri ng mga taktika sa unang yugto. Ngunit, pagkatapos ng lahat, ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki, at kung minsan ang mga aktibong pag-atake ay maglalantad lamang ng kanilang mga sarili ng mas malinaw. Ikaw matandang bata. Bakit hindi ka nagagalit? Pagkatapos ng isang paghinto, nag-isip si Surui ng isang panlilinlang. At pagkatapos ay sinabi, gayunpaman. Pagkasabi niyan, ang Shenin Shenwu ni Dongyang at ang mga katulad nito ay namatay. Marami nang nasa ilalim ng aking mga kamay, tulad ng Gui Shanhong, Jiuyang Tianjun, Kungju at Invincible, at Nakate Janwang, na lahat ay ipinadala ko sa kanluran. Ano? Matapos marinig ang pangungusap na ito, sa wakas ay may kumaway sa walang buhay na mga mata ni Hattori. Gui Shanhong man o Jiuyang Tianjun, nasira nila ang hadlang at nakapasok sa Realm of the Gods. Kahit na si Hattori ay nasa retreat sa buong taon, pamilyar siya sa mga taong ito. Iilan lamang ang nangungunang manlalaro sa isang bansa. Sila ang pinakamahalagang salik sa kakayahan ng bansa na mapanatili ang panlabas na katatagan. Bukod dito, ang mga master na maaaring tawaging mga Diyos, bago ang kanilang mga pangalan, Dongyang ay maaaring orihinal na hindi maraming tao. Napakaraming namatay sa pagkakataong ito. Kung kumalat ang balita, hindi magugulo si Dongyang. Buong buhay niya narinig na ni Hattori na si Kungju Invincible ay namatay, ngunit hindi pa rin alam ng ibang tao ang sitwasyon, ngunit nakikita si Surui na ganito, hindi ito dapat peke. Anong kakayahan mayroon ang kabataang inchik na ito para patayin ang napakaraming Shenren at Shenwo? Ang buhay ni Hattori ay lubhang hindi maintindihan. Bagamat maraming hindi pagkakasundo sa pagitan ng shinobi ni Toyo. Sasang-ayon sila sa labas ng mundo sa ilalim ng pangunahing premise ng Toyo. Sa makatuwid, sa kasong ito, si Hattori ay labis na magagalit sa buong buhay niya. Ikinalat ni Surui ang kanyang mga kamay. Sinasabi ko ang totoo, huwag kang matuwa, hindi ba iilan lang sina Shenren at Shenwo? Kung mamamatay ka, mamamatay ka. In less than 5 years, dapat marami ng supermasters na umuusbong. Ito ay para patuloy na asar sa kalaban hanggang sa dulo. Hindi na talaga ma-maintain ni Hattori ang state of mind ni Koino Wave sa buhay niya. Sa kanya ang hindi nakikitang galit na lumalabas ay tila sumangga sa paligid na tabing ng ulan. Ano ang ibig sabihin ng mamatay ng walang ilang Shenin at Shenwo? Ano ang malaking yaman ng silangan? Paano magagawa ang isang malaking bilang ng mga master sa loob ng 5 taon? Hindi sapat ang 5 taon. Ang mga taong ito ay patay na lahat. Pagkatapos ay ang pinakamataas na kapangyarihan ng labanan ni Toyo, isang kasalanan ay ganap na nabuo. Hawak ng mahigpit ni Hato ang hilt ng espada sa buong buhay niya, at pagkatapos ay bumitaw ng mahabang sipol. Ito ay isang galit na sipol. Sa wakas galit. Ito ay isang magandang bagay para sa Surui, ngunit hindi ito isang magandang bagay. Kapag si Hattori ay galit sa buong buhay niya, maaaring siya ay nasa kaguluhan. O maaari siyang lumaban ng mas mahirap at mas mahirap. Handa si Surui na subukan muli ang kanyang mga kakayahan, ayaw niyang isuko ang napakagandang pagkakataon na petalasin ang kanyang kutsilyo.
Tama, itinuring ni Surui si Hattori bilang isang bato sa buong buhay niya. Ang Shenin at Shenwu ni Toyo ay paunti-unti nang nagawa ng aking sarili, kaya ito ay isang perpektong pagkakataon. Kahit sa sandaling ito, hindi siya susuko sa pagpapabuti ng sarili. Si Surui ay hindi malakas, sino ang malakas? Gayunpaman, ang buhay ni Hattori, na nagalit, ay lumampas sa inaasahan ni Surui. Gamit ang isang alon ng kanyang dalawang kutsilyo, ito ay tila bumubuo ng isang magaan na kurtina, na may dalang malakas na pamimilit, at direktang lumapit kay Surui. Sa oras na ito, napagtanto ni Surui na ang dahilan kung bakit sikat na sikat ang pamilya Hattori ay talagang may sariling dahilan. Ang dalawang light curtains na ito ay tila tinatanggalan siya ng diretsyo. Siyempre, ito ang epekto ng kutsilyo na masyadong mabilis. Hindi bababasa, ang kasalukuyang Surui ay hindi maaaring gumamit ng gayong kutsilyo. Sa oras na ito, mula sa pananaw ni Surui, naramdaman niyang nawala na ang malawak na kurtina ng ulan, at natakpan siya sa kalangitan ng espada. Ang kapangyarihan ng pagpapahinuhod ng Diyos ay nakakatakot. Parang nagbago ang kulay ng mundo. Sa wakas ay muling napagtanto ni Surui ang agwat sa pagitan nila ni Shenren. Gayunpaman, sa halip na umatras, gusto niyang kunin ang suntok. Hindi kalayuan sa Sakamatsu, mayroong isang maliit na bangka na lumulutang sa dagat, tumataas baba kasabay ng hangin at alon. Oo, ito ay talagang isang maliit na bangkang gawa sa kahoy. Sa oras na ito, tila anumang oras ay tatalikuran ito ng alon at lulubog sa ilalim ng dagat. Pero wala naman. Isang matangkad na asul na nakadamit na figure ang nakatayo lamang habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Natahimik na nakatayo sa dulo ng bangka. Ang kanyang tahimik na hitsura ay tila ganap na hindi nakikiayon sa maangin at mabagyong kapaligiran na ito. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa mataas na dagat sa bangkang ito. Sa pagtingin sa liwanag ng espada na biglang lumiwanag sa barko, sinabi niya. Mukhang nahihirapan si Apollo sa ngayon. Hindi kanya pinatay noong nakaraan, at hindi ko alam kung magkakaroon pa sa hinaharap. Isang pagkakataon. Sa ilalim ng gabi, ang kanyang blonde na buhok ay nakasisilaw, parang apoy na hindi maapula ng ulan.